ginamit mo po yung Romans 3:7, no? Yung Romans 3:7 po ay nagsisimula po sa word na if. For if, meron pong F doon, no? Yung salitang if po, it states a conditional clause. Ang tanong ko po doon, anong figure of speech po ang ginamit ni Pablo nung sabihin niya yan? Okay, sagot brother. Kung babasahin natin yung Romans 3:7, kung, tama ka, if sa English, kung sa pamagitan ng aking kasinungalingan ay tatanyag siya, sa ibang salin ay tatanyag si Jesus, sisisihin ba ako? Tama brother, sinisisi ngayon itong Pablong sinungaling dahil tumanyag na si Jesus. Tumanyag means sumikat na. Ginawa niya siyang Diyos. Okay, cut muna natin yung ating time. Ang tanong ko po ay anong figure of speech po ang ginamit ni Pablo considering na yung talata ay nag-uumpisa po siya sa F, stating the conditional clause. So, ibig sabihin figure of speech po ang ginamit dyan. Anong figure of speech po yan, Brother Ali Javier? Sabi ko na sa iyo, common usage bro, kasi nga tama nga sinabi mo kasi nasa Tagalog yung ginamit ko. Kung, kaya nga in English mo lang if. Sabi ni Pablo, kung sa pamagitan ng aking kasinungalingan ay tatanyag siya, ibig sabihin sisikat siya, sa isang salin pa ay sisikat si Jesus, sisisihin ba ako? Tama, kasi patanong po yun sa common usage kung saan. Kung si Pablo ay nagsinungaling totoo dahil sinisisi na ngayon si Pablo sa katanyagan ni Jesus. Thank you. Next question. Sabi mo common usage yan. Alam mo po ba yung figure of speech na nag-uumpisa bilang contradictory para ibigay ang liwanag ng kanyang sinasabi? Anong figure of speech po 'yon? If nga, pag sasabi na kung sakaling. Yung nga, common nga ang usage diyan Pagsasabi. Hindi ko tinatanong sa talata, Ali. Objection, Brother Ross. Yes, proceed, boy. Kasi nahanap niya yung figure of speech ng if o kaya yung Romans 3:7. Siyempre yan conjunction yan di ba? Kung conditional yan kung, di ba? Kung sakali lang sisikat siya, sisisihin ba ako? So may cut na si Jesus kasi sinungaling tong Pablo na to. Bakit? Si Jesus din naman nagsabi na Diyos siya Itong Pablo lang naman ng hocus-pocus ng for canonical gospel Okay, tama ba? Okay, resume time tayo, Brother Thank you. Next question, please. Okay, next question. Okay, next question. Wala lang. Di ako magsa-side comment. Malinaw naman ako. Sabi mo, sinungaling si Pablo. Ginamit mo yung 1 Corinthians 7:12. Sabi ni Pablo dito, datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Alin dyan yung sinabi niyang kasinungalingan? Di ba dapat ang Panginoon magsabi, hindi si Pablo? Sino ba magaling? Si Pablo o ang Panginoon? Bakit ngayon si Pablo nagsasabi kung ano-anong turo ninyong Trinidad? Kaya sinungaling tong Pablo na to. Siksik mo ngayon na siya yusugo. Wala nga siyang pangalan. Sige nga. Okay. Nabanggit dyan sa for canonical gospel, pangalan ng mga sugo, mensahero, mga apostol. Ba't walang Pablo? Focus, magic. Kaya ikaw rin. Na magic ka ni Pablo. Next question. Na bro. Next question. Ang pagtatapat ba ni Pablo dito na hindi ang Panginoon ang nagsabi nito kundi ako? Yan ba'y kasinungalingan? Yes or no? Yes. Bakit? Sino ba ang paniwalaan natin? Dapat ang sinabi ng Panginoon, yun ang sasabihin ni Pablo. Dahil kung ano sinabi ng Panginoon, yun ang sabihin ni Pablo. Bakit sinabi dyan? Datapat sa iba. Diba? Ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kita nyo? Yung Pablo ang sinungaling na yun Kaya tama yung 3:7 ng Roma. Na tumanyag si Jesus dahil sa kasinungalingan ng Pablong ito. Okay. Next question, please. Next question. Sinabi dito na hindi ang Panginoon ang nagsabi kundi ako bilang disclaimer niya sa susunod niyang sasabihin. Pagsisinungaling ba yung pagtatapat niya? Yes or no? Yes, pagsisinungaling malinaw. Kasi dapat ang sinabi ng Panginoon, yun din ang sabihin niya. Bakit ang kanyang sinasabi ay hindi sinabi ng Panginoon? Kita mo? Sino ngayon ang makakaunawa ng matinong usapan? Dahil sa Pablong sinungaling ni Windang-Windang kayo, ang turo nyo ay Trinidad na hindi tinuro ng mga propeta. Dapat propeta ang nagturo ng Trinidad at hindi kayo dahil sa turo ng Pablong sinungaling. Next question, pero Roma post muna tayo 5 minutes and 35 seconds. Brother Marge, resume time. Okay. So, sabi mo kanina dapat mabasa
yung kanyang pagkakasugo sa Biblia? Confirmatory question lang po ba yon? Kapag nabasa ba, ay tunay na sugo na? Yes or no? Pag nabasa yung pangalan niya, yun ang punto ko doon. Halimbawa, Moses, Jesus, David, Abraham, Muhammad, Pablo, nga, walang pangalan sa pangalan na o kahit man lang nasalin-salin Paul, Apolos, Pablo, wala man mabasa na siya ay sinugo ng Diyos. Kayo lang nagsabi. Next Thank question. you very much. Next Kapag question. nabasa ba na siya ay sinugo ng Diyos, si Pablo, aaminin mo bang mali ang akusasyon mo? Hindi ko aamin kasi yung Biblia mong edited na windang-windang, babasahin mo mamaya yung ginawa rin ni Pablo. Ang punto doon, ang pangalan ng mga propeta, mismo ang Diyos ang nagsalita, nagsabi. Matatagpuan katulad ng Quran 33:40. Si Muhammad ay huling sugo. May linaw. Si Jesus ay sinugo lamang sa 12 Israel, 12 tribu. Ganyan ang hinahanap Kapag namin. nabasa ba, kapag nabasa ba, next question na po Ali, kapag nabasa ba mismo na Diyos ang nagsugo kay Pablo, aaminin mo bang mali ang akusasyon mo? Hindi aamin kasi nga, mayroon naman kayong binabasa na tindigan ninyo kasi windang-windang yung Biblia nyo, pero yung binasa ko kanina na for canonical na gospel, walang pangalang Pablo. Ang pangalan lang doon yung mga nabanggit, mga Simon, Juan, di ba? Jaime o kaya James, Bartolome, walang Pablo doon. Gumawa lang si Pablo ng mga hokus-pokus sa ibang bersikulo. Douglas, ilan na lang yung time ko kasi wala namang ibang matanong sa ano. 3 minutes and 40 seconds. I-wave mo kasi damor na magtanong ka, matatambling ka talaga. Alam mo po ba na si Pablo ay sinugo para sa mga hintil at hindi para sa 12 tribes of Israel? Yes, yan ang Biblia niyong buhol-buhol. Kung si Jesus ay sugo lamang sa 12 tribo ng Israel at si Pablo ay sa hintil at saka non-Israelites, bakit magkakaiba kayo ngayon ng toro ni Jesus at ni Pablo? Kaya Pablo versus Jesus, windangers kayo. Kayo ang alipuris ngayon. Sorry talaga sa mga katagang to. Kasi natutunan na natin mga kapatid doon sa platform. Ipagpamanin ninyo. Next question please. Sabi mo, magkakaiba ng turo si Moses, Jesus at si Pablo. Ginamit mo yung Deuteronomy 6:4, Mark 12:29. Alam mo po ba na ang mga turo na yan ay turo din ni Pablo? Ang turo ni Pablo ay hokus-pokus na objection, Trinidad, pero ang turo ni Jesus at ni Moses ay one God. Okay. Okay. May objection. Next Brad Ross. question. Yes. Ayun, question na, itutuloy ko na lang. Alam mo po ba na ang one God doon sa binanggit mong mga talata, 6:4 of Deuteronomy, 12:29 of Mark, ay ang word na ginamit doon sa one ay ikad, which means unified? Alam mo po ba yun? Yes or no? Yes, one God. Kaya lang, dinadagdagan nyo ngayon ng tatlo sa one God. Mas magaling kayo ngayon kay Moses at Jesus dahil ang turo ni Moses at Jesus ay one God. Kayo naman, 3 in 1 God. Yung sa inyo, 1 in 3. Magkakasalpok kayo sa 1 in 3 sa 3 in 1. Mayroon pang 3 are 1. Kakawindang kayo ngayon. Dahil kay Pablong sinungaling, hindi kayo pinag-isa. So balik kayo sa turo ni Moses at ni Jesus, turo ni Muhammad, turo ng Muslim, one God. Lino ba? Next question. Okay, next question. Alam mo ba yung salitang one na ikad na ginamit dyan ay unified one at hindi absolute one? Yes, kasi ang Hebreo ay tinatawag na Semitic language ng Arabic at Hebreo at Aramaic. Yung ihad o ahad sa Arabic, absolute one, pero dahil dagdag bawas kayo, wala na kayong orig na Biblyang binabalikan, patuloy kayong wantusawang windangang salpukan sa Trinidad, kayong kakaiba-iba. Sorry. Next question. Brad Ross, Yes. nahuli na yung isda. Sige, okay na ako.